Purihin at luwalhatiin po natin ang Panginoon sa tanging araw na ito na kanyang pinagpala at pinakabanal. Na bagamat tayo po ay nasa ating mga kani-kaniyang tahanan at wala pa rin po tayong kalayaang makapunta sa ating bahay dalanginan dahil sa isang mahigpit na pagsubok na ating nararanasan sa kasalukuyan, ganun pa man ay hindi ito ang siyang makahadlang sa bawat isa sa atin upang siya'y ating mapaglingkuran sa espiritu at katotohanan. Salamat sa Panginoon na siyang ang nag-iingat sa ating lahat at patuloy niya tayong inilalayo sa banta ng nakamamatay na virus na COVID-19. Gayun din sa mga pagpapala at biyayang ating natatanggap sa araw-araw na siyang sumasapat sa lahat nating mga pangangailangan. Bagamat ang karamihan sa atin ay mahigit ng 2 buwang nahinto sa kanilang mga paghahanap buhay, ay hindi niya tayo hinahayaang magpalimos ng tinapay. Salamat sa ating mga kapatiran na bukas palad sa pagtulong, na sa kanilang mga sariling kakayanan ay hindi sila nagkait na ibahagi ito sa mga kasambahay nila sa pananampalataya. Galatia 6:9. At huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagot. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalong na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Tunay na ang mga salitang ito ng Diyos ay napatanim na malalim sa puso't isipan ng ating mga kapatiran, lalo na yaong mga nasa ibayong dagat na hindi nakakalimot na magpahatid ng tulong sa munting kawang ito ng Diyos. Nawangay patuloy na pagpalain ng Panginoon ang kanilang mga buhay at ingatan sila sa anumang uri ng karamdaman at kapahamakan. Pasasalamat din sa ating Panginoon sa pagdaragdag niya ng panibagong taon ng buhay at kalakasan, gayon din ang mga taon ng pagsasama ng mag-asawa sa marami nating mga kapatiran at mahal sa buhay sa buwang ito ng Mayo. Isa na nga po rito ang inyong maliit na alipin na kung kanya nga pong loloobin na sa mga darating na araw ay magdiriwang ng aking kaarawan. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin, kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Dalangin ko po na marami pang taon ng buhay at pagsasama, kalakip ng kanyang mga pagpapala at biyaya ang ipagkakaloob sa ating lahat ng ating Ama sa kalangitan, na ang malaking bahagi nga nito ay magugol natin sa paglilingkod sa ating nag-iisa at buhay na Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Sa umaga pong ito, sa tulong at patnubay ng banal na Espiritu, ay nais ko pong ibahagi ang paksang piliin ang buhay. Isang post sa social media ang shinare sa akin sa isang group chat na nakatawag sa aking pansin at nagbigay din ng inspirasyon para sa aking bahagi sa umagang ito. Tungkol po ito sa isa sa pinakamayamang tao sa ating bansa at presidente ng isang napakalaking korporasyon. Siya po si Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Ayon po sa post, isa ang kanilang kumpanya sa labis na napinsala ng nararanasan nating pandemic. Subalit, napagdesisyonan niyang i-convert ang kanilang gin factory para gumawa ng ethyl alcohol at ibigay ito sa mga ospital na libre. Nagsimula na din silang gumawa ng Nutribans at ipamahagi ito sa mga lugar na nangangailangan ng pagkain ng libre. Sa kasalukuyan ay nakapag-donate at nakapagbigay na din ang kanilang korporasyon ng 1.1 million kilos ng bigas sa mga mahihirap nating kababayan. Nakapag-donate na din sila ng $10 million na halaga ng mga personal protective equipments o PPE para sa ating magigiting na frontliners. At kamakailan lamang, nagdesisyon si Ramon Ang na bigyan ng buong sweldo ang lahat niyang manggagawa na labis ding naapektuhan ng pandemic.
At nang siya'y tanungin kung hindi ba siya nababahala o nanghihinayang sa malaking halagang ibinibigay ng kanilang kumpanya, ay ito ang kanyang sinabi. We can make money again, but life, once you lose it, it's gone. So between money and life, I choose life. Deuteronomio 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Sa bawat araw nga ng ating mga buhay, ay hindi natin mabibilang sa ating mga daliri kung ilang beses nga ba tayo gumagawa ng pagpili. Mula sa pinakasimpleng bagay na kung anong damit ang ating susuotin, anong pagkain ang ating kakainin, hanggang sa mga importanteng desisyon na makakaapekto sa ating mga buhay ng pangmatagalan. At sa maraming pagkakataon, binabase natin ang pagpiling ito sa karunungang ating taglay at sa mga natutunan natin sa nagdaan nating mga karanasan. Gayun din ay sumasangguni tayo sa mga payo ng mga eksperto at mahigit ng karanasan kaysa sa atin. Subalit higit sa ano pa mang mabibigat na desisyon na maaari nating gawin, sa huli, ang pinakamatalinong pagpili ay ang piliin ang buhay. Sa madaling salita, ang makapagpasya tayo na isang pangunahing paniniwala na huhubog sa ating mga pagkatao at magbibigay kahulugan sa layunin ng ating pagkalikha. Ang magkaroon ng pamantayan at pagpapahalaga sa kung paano tayo mamumuhay sa araw-araw, kung anong ating paniniwalaan, saan tayo nito dadalhin, kung anong kawakasan ng ating kahihinatnan, at ang pinakamahalaga ay kung anong mangyayari sa atin pagkatapos nito. Walang sino man ang naghahangad ng makagawa ng maling desisyon at pagpili sa kanilang mga buhay. Ngunit, hindi sa lahat ng pagkakataon, ang kagustuhan nating ito ang siyang nangyayari. Subalit sa ilan, tila ba wala silang pagkatuto, na patuloy silang nakagagawa ng mga maling pagpili na nagbubunga ng kapahamakan, hindi lamang sa kanilang mga sarili, maging sa mga tao sa kanilang paligid. Sa mga Kawikaan 14:12 ay sinasabi, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Sa una, maaari nating hindi paniwalaan ang mga talatang ito, sapagkat hindi natin makakayang tanggapin ng pinakamabuti, pinakamaingat, at pinakamakatwira nating pagpili ang siyang maghahatid pa rin sa atin sa kamatayan. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na may kailangan pa tayong matutunan upang makagawa tayo ng matalinong pagpili. At kung may daan na maghahatid sa atin sa kamatayan, mayroon ding daan na maghahatid sa atin sa buhay. At kung may daan na patungo sa buhay, paano nga kaya natin ito makakamtan? Sa Jeremias 10:23-24 ay nasusulat, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. O Panginoon, sawayin mo ako, ngunit sa pamamagitan ng kahatulan, huwag sa iyong galit, baka ako'y iuwi mo sa wala. Hindi lamang ang ating mga sariling kapasyahan ang makapagtuturo ng tamang daan na dapat nating lakaran, kundi ang Panginoon pa rin ang magtutuwid at magbibigay ng tamang direksyon. Dapat nating matutunan na is-isang tabi ang mga sarili nating kaunawaan at hayaan ang mga tagubili ng Diyos ang ating maging pamantayan. Kawikaan 3:6-8. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad
at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Magiging kagalingan sa iyong puso't at utak sa iyong mga buto. Malinaw na isinasaad ng talatang ito na ang pangunahin at ang pinakamahalagang pagpili sa buhay ay paghanap muna sa kalooban at sa katwiran ng Diyos. At kung magagawa natin ang pagpiling ito, ay makapagtatatag tayo ng isang matibay na pundasyon para sa pagbuo ng ating mga buhay. Ang susi upang makagawa tayo ng isang tamang pagpapasya ay ang pagsasaalang-alang ng tunay na kahulugan ng karunungan at kaunawaan. Sa Kawikaan 3:13-14 ay sinasabi, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan, sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal na pilak at ang pakinabang niyaon kaysa dalisay na ginto. Ang taong may karunungan ay nagpapakita ng isang praktikal na pagpapasya at ang may kaunawaan ay may malalim na pananaw sa buhay. Sa mga naging matagumpay at mayaman sa buhay, tinaglay nila ang karunungang pantao, na ang sukatan ng tagumpay ay ang pagkakaroon ng maraming ginto at pilak. Ngunit ang material na kasaganaan ay hindi garantiya sa isang masaya at totoong tagumpay. May mas mahalaga pa kaysa rito. Ang pagkakaroon ng karunungan at kaunawaang buhat sa Diyos ay makapagbibigay sa ating mga tao ng isang praktikal, may malalim na pananaw at maging marunong sa buhay, at nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng isang matalinong pagpapasya. Subalit, paano nga ba natin matatamo ang karunungan at kaunawaang buhat sa Diyos? Inuugnay natin ang karunungan sa gulang at sa karanasan ng isang tao. Dumaraan tayo sa tagumpay at kabiguan at natututo tayo sa ating mga pagkakamali. Bagamat nakakatulong ito upang magkaroon tayo ng karunungan sa buhay, may mas mainam pang pinagmumulan ang karunungan maliban sa ating mga karanasan. Mga awit, 111 Gs, unang bahagi. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang takot na binabanggit sa talatang ito ay isang banal na pagkatakot. Ito'y nangangahulugan na may paggalang, pagmamahal, pagkilala sa Kanya bilang makapangyarihang Diyos at ating dakilang manlalalang. Ito rin ang magiging simula upang tayo magkaroon ng karunungan. Maaari ninyong itanong sa paanong paraan kaya tayo tutulungan ng banal na pagkatakot upang magtamo tayo ng karunungan. At ang kasagutan ay ating mababasa sa mga awit 112:1. Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayahang mainam sa kanyang mga utos. Opo, ang banal na pagkatakot sa Panginoon ay magbibigay sa atin ng karunungan, sapagkat kung may malalim tayong pagkaunawa, ay magreresulta ito upang sundin natin ang kanyang mga utos. Awit 111 Gs, ikalawang bahagi. May mabuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisisunod ng kanyang mga utos. Yun ngang sumusunod sa utos ng Diyos ay magkakaroon ng malalim na pananaw at magtataglay ng kakayanan upang makakilala, makapagproseso at makaunawa ng isang sitwasyon na maghahatid sa kanya upang makagawa ng isang tamang pagpapasya alinsunod sa pamantayan at sa kautusan ng Diyos. Minsan dumarating sa buhay nating mga tao ang kalituhan na hindi tayo makapag-isip ng tama at tila ba wala tayong maaninag na liwanag dahil sa maraming mga kahadlangan at panganib at hindi natin alam kung saan tayo patutungo.
Ipinapangako sa atin ng Diyos na bibigyan niya tayo ng karunungan at iilawan niya ang ating mga landas kung magkakaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. At maipakikita natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga salita. Mga awit, 119, 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Hindi natin kinakailangan ng karunungang tulad ng kay Haring Solomon upang pumili ng damit na ating isusuot o ng pagkain na ating kakainin. Subalit, hindi rin naman sa lahat ng pagkakataon ay ganitong kasimple ang buhay. May mga panahon na humaharap tayo sa isang pagsubok na nangangailangan ng malalim na kaunawaan at matalinong pagpapasya. Upang matagumpay natin itong magawa, kailangan natin magsimula sa pinakapangunahin nating dapat piliin, ang pagpili sa daan patungo sa buhay. Deuteronomio 30:15-20. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, at ang kamatayan at ang kasamaan, na inuutos ko sa iyo sa araw na ito, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan, at tuparin mo ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga palatuntunan, at ang kanyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong ipinapasok upang ariin. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kung maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila, ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong ipinagtatawid ng Hordan upang pumasok na ariin. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa Kanya, sapagkat Siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Inilatag sa ating mga harapan ng Panginoon ang 200. 100 patungo sa kabutihan at buhay, at 100 patungo sa kasamaan at kamatayan. Bagamat binigyan niya tayo ng kalayaan na pumili, ganun pa man ay iniuutos niya na piliin natin ang buhay. At sa pagpili ng buhay ay pipiliin din natin na sundin ang kanyang mga kautusan at ang kanyang banal na kalooban, na siyang maghahatid sa atin sa kaligtasan, upang sa magkagayoy hindi sumpa, kundi pagpapala ang siyang sa atin magiging ganti, hindi lamang sa buhay nating ito, kundi sa buhay na darating, na kung saan ay magiging mapalad tayo na magkaroon ng bahagi sa pagmamana ng kanyang kaharian, at ang inaasam ng bawat mananampalatayang tulad natin, ang buhay na walang hanggan, na ito po nawa ang siya nating sama-samang kamtin sa tulong ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Muli po ay isang mapagpalang araw ng Sabat sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon.